Aminin natin na gusto mong magkaroon ng isang device na mas maraming features sa isang fitness tracker. Yun nga lang ang mga smartwatches katulad ng Samsung Galaxy Watch katulad nito ay medyo mahal ngayon. Pero yan ang gustong baguhin ng Amazfit with their Bip 5 smartwatch. Pero ang tanong, kaya niya bang makipagsabayan sa mga, alam na, mamahaling options or may kulang pa rin ba dito sa kanya? Hey guys, James here at welcome sa ating channel. Sa video natin ngayon, alamin natin kung ano-ano ba yung mga bagay na nagustuhan ko at mga bagay na kailangan pa ng improvement dito sa Amazfit Bip 5 with our full review. So, simulan natin ang video sa ating unboxing. Ito ang retail packaging ng Amazfit Bip 5 na kita ang product photo sa gitna. Pagbukas natin ay bubungad agad yung smartwatch, pero tignan muna natin yung iba pang mga kasama niya dito sa box. Sa right side ay ang kanyang charging cradle at sa left side naman ay yung mga manuals niya. So, kunin na natin ang smartwatch at tanggalin na natin yung sticker niya sa screen at yung protective film sa ilalim. So, buksan na natin ang relo at habang nagbo-boot up, download na natin ang Zepp app sa Play Store, which also available din sa Apple App Store. Once downloaded, mag-register na po kayo, or in my case, mag-login na lang since dati na po akong merong Zepp app using my Xiaomi Mi Band na ginagamit lang din ng pareho dito. Once login, pair nyo na po yung inyong phone sa watch using the Bluetooth or in location or QR code na provided sa display. At pag okay na, may mga step-by-step guide na pwedeng mong basahin at magkakaroon pa kayo ng isa pang update. At pagtapos na, pwede nyo na pong gamitin ang Amazfit Bip 5. Pero bago tayo magsimula sa review, to be transparent po sa inyo, ang unit po na ito ay provided po mismo ng Amazfit Philippines para ma-experience at i-review natin dito sa channel. Pero ang lahat po ng sasabihin ko ay galing sa akin lamang at wala po silang additional input sa paggawa ng review video na ito. At kung gusto niyo bumili ng smartwatch po na ito, may link po tayo sa description box sa ibaba. So sa mga hindi pa kilala ang brand na Amazfit, bigyan ko kayo ng konting refresher tungkol sa kanila. Ang Amazfit ay isang brand that specializes sa mga wearables na functional and stylish in a more affordable price points than the competition. Nasa business sila for almost 10 years at marami na rin silang magagandang smartwatches na durable at accurate sa mga health tracking na may maganda pang after sales like 1-year warranty. Alright, so simulan natin ang review sa kanyang design. Ang watch chassis ay gawa sa plastic at available ito sa tatlong kulay. Cream, pink, at yung meron sa akin dito, yung kulay black. Hindi man siya medyo premium looking at magaan lang siya at 26 grams kumpara sa kalaban niyang brand, maintindihan na natin siya dahil affordable naman po ito at malalaman natin sa dulo ang kanyang presyo. Pag titignan natin ang mismong watch, sa right side ay makita natin ang kanyang mga single functional buttons at dalawang microphone sa ibaba. Sa kabila naman ay ang kanyang speaker grill at sa ilalim naman ang kanyang mga sensors na pag-uusapan natin maya-maya lang. Ang kanyang strap ay naka 22mm pero pwede din kayong gumamit ng 20mm na meron sa akin. Okay naman siya, breathable sa wrist ko, pero yung nitpick ko lang is medyo hollow yung ilalim ng strap niya dito at medyo mahirap ipasok sa loob pag sinuot mo na. Hindi ko na alam kung bakit ako kinakati din minsan sa strap na ito pag sinusuot ko ng matagalan, pero buti na lang at pwede ko namang gamitin yung iba pa kong strap dito sa Bip 5 na mabilis lang palitan. Ang isang nitpick ko pa dito sa kanya is yung chassis ay glossy, kaya dikitan siya ng smudges at fingerprints. Sana ginawa nilang matte finish yung katawan niya para magandang tignan. Pero binawian naman tayo dun sa IP68 Water and Dust Resistant Certified at pwede siyang mabasa at matagal at maingat lang tayo sa swimming dito sa salt water pag ginamit nyo po ito. Overall, kung di naman deal breaker yung mga nitpicks na sinasabi ko dito sa relo na to, then okay na po ito sa inyo. Thumbs up pa rin ako sa kanyang design. Pag-usapan naman natin yung kanyang display. Ang Amazfit Bip 5 ay naka 1.91 inches na TFT LCD display na may resolution na 320 by 380 at may pixels resolution na 260 ppi. Medyo malaki ang screen niya kumpara sa previous models nito. Okay ang kanyang color reproduction at nababasa naman siya ng maigi ang text at mga icons dito. Yun nga lang, pagdating sa bezels ay medyo makapal sa ilalim, pero iniisip ko naman may sensor ata to sa ilalim katulad sa aking Xiaomi Mi Band 6 dati. Pagdating sa sunlight visibility, pwede na, pero mas mataas na yung brightness niya dahil may mga ilang beses na hindi ko makikita yung display pag tirik na tirik sa araw sa labas kahit na max brightness pa yung nasa slider. Okay lang din sana kung ito ay OLED, ang ginamit dito sa Bip 5, pero panigurado ko natataas lalo yung presyo nito. So, hindi na ako magrereklamo pa dahil kahit papano, usable naman siya pag nasa labas ako ng bahay. So, okay na tayo sa display, sa design. Pag-usapan naman natin ang software ng Amazfit Bip 5.
It runs on Zepp OS 2.0, which is a custom OS na di tulad ng WatchOS ng Apple at Wear OS ni Google ay medyo simple at straightforward ang UI niya na pwede sa beginners at professionals na gagamit itong watch na ito. Navigating sa UI niya ay madaling intindihin. Swipe down ay makita ang quick settings na compromise ng battery, do not disturb, sleep mode, calendar, brightness, and volume slider, settings at marami pang iba. Swipe down naman ay ang mga notifications mo. At sa main display naman, pag sa swipe from left to right ay ang mga widgets tulad ng activity shortcuts, sleep, heart rate, weather, music, breathing mode, workout modes at iba pa na pwede mo rin i-customize through the settings tab. Sa main display, pag na-press and hold ko na to at makakapili ka naman ng default watch faces or pwede ka rin mamili or mag-install ka ng mga nasa app na pag-usapan natin ulit mamaya. Pag pinindot mo at itong mga button ay makita nyo naman yung main menu na katulad lang din ng nabanggit ko kanina plus mga special games and services na downloaded sa watch app. Sa kanyang companion app na Zepp app ay napaka-informative at straightforward. Lahat ng mga kailangan mo mula sa sleep tracking, fitness tracking, heart rate tracking, at mga additional features tulad ng app installation at watch face download na sa isang app lamang mo siya makikita. So bago tayo pumunta sa pinaka-importanting segment ng review na ito, kung na-enjoy mo po itong video, huwag mong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel at sa aking main channel na TechMNO. At i-click mo na rin ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos at mga pag-giveaways natin in the near future. At follow nyo rin po sa mga social media accounts ko tulad ng Facebook, X or yung dating Twitter, Instagram, and TikTok at TechMNO. Lahat ng mga detalye at mga feature giveaways ay makita po ninyo dito sa card sa taas. Okay, eto na tayo sa performance ng Amazfit Bip 5. Hahatiin natin ang segment sa tatlong parte: fitness tracking, sleep at health tracking, at other features. Dito rin sa part na ito masasama ko sa review yung aking Samsung Galaxy Watch 4 Classic para may comparison tayo dito sa Bip 5. So, babangkatin ko muna yung mga sensors at connectivity specs na meron dito sa smartwatch na ito. Meron siyang 3-axis accelerometer, heart rate monitor, blood oxygen sensor, BioTracker PPG sensor, 4 GPS trackers, at meron din siyang Bluetooth 5.2 LE. So, simulan natin sa fitness tracking. Ang Amazfit ay merong total ng 120 sports modes dito sa Bip 5 na may workouts para sa joggers, runners, indoor at outdoor athletes, mga nagde-gym, dancers, swimmers, at iba pang klaseng workouts na available dito. You can see the full list sa official website na makita po ninyo dito sa description sa baba. Hindi ko na maisa-isa ang workout modes dito at magpo-focus lang tayo sa walking at freestyle exercise. Meron siyang auto-detect feature pero hindi po siya naka-on by default. Kailangan mo pumunta sa settings para mag-auto-detect. Sa experience ko ay okay naman at nade-detect niya yung mga lakad ko at kung kailan ako tumigil. Pero ang napansin ko lang dito sa Bip 5 compare sa Watch 4 Classic ko, medyo kulang ang kanyang step counter reading ng around 500 steps kaysa sa Samsung Watch ko. Hindi ko lang sure kung sino sa kanila ang tama pero to be fair, sabay ko silang ginamit sa labas at hindi ko sila tinanggal sa kamay ko on one point. Doon naman sa freestyle workouts, maganda din ang performance niya. On point na mga stats na binibigay niya na halos dikit lang sa Samsung Watch ko. At pagdating sa mga third-party apps tungkol sa fitness, supportado siya ng Strava, Relive, Google Fit, Apple Health, at mga apps na available dito. Overall, decent naman ang fitness experience ko sa Amazfit Bip 5. Hindi ko man masabi kung fair ba o hindi yung pagkakaiba ng steps niya sa Samsung Watch ko. Hindi naman ito siguro big deal kung nahihit mo yung daily goals mo dito. Pero when it comes sa GPS tracking, napaka-accurate niya na kahit hindi na siya connected sa internet parate. So, doon naman tayo ngayon sa sleep and health features. Dito sa area na ito ang masasabi kong shining part ng Amazfit Bip 5. Dahil sa sleep tracking pa lang niya, sa simple, pero hindi mahirap intindihin kung ikaw yung isang beginner sa smartwatch. In-depth naman din ang aking smartwatch dito na from Samsung, pero medyo nalilito ko sa graphs at other information na nilalagay nila doon. Pagdating naman sa heart rate monitoring, maganda rin ang execution nila dito, madaling intindihin sa stats at color-coded din ang bawat modes of heart rate. Yun nga lang, kahit may 24/7 heart rate monitoring, which mas lalong itong magpapalobat sa device by the way, ang interval time niya is every 1 minute. Sa Samsung Watch ko na every 2 seconds ang monitoring. Medyo ahead man ang Samsung dito, pero sa opinion ko, at kung di ka naman parating tumitingin sa heart rate mo, good compromise na ito. Sa ibang health features tulad ng breathing, stress levels, at blood oxygen monitoring, I can say na it's decently good naman sila. Hindi naman sila groundbreaking to say the least, pero it gets the job done per se. So, wala akong problema doon. At finally, pag-usapan na natin yung iba pang mga features ng Amazfit Bip 5.
At sisimulan natin sa dalawang pinaka-key highlights ng smartwatch na ito. Ito ay ang Bluetooth phone call at Amazon Alexa integration. Sa Bluetooth calling ay magagamit mo ang iyong watch na to para tumanggap ng tawag directly doon sa phone mo at may built-in pang history at dialer dito. Sa testing ko dito using ang aking S21 FE kung saan po ito naka-pair, tumawag ako sa tatay ko one time noong nag-grocery ako. Naririnig naman niya ako dahil magandang pick-up ng boses ko sa kasama niyang microphone sa watch. Pero ang pinaka-weakness po nito ay yung speaker niya. Ang loudness niya ay okay lang kung nasa tahimik ng lugar. Yun nga lang, nasa grocery ako. Maingay dahil sa tugtog ng speaker doon ng grocery store at sa boses ng tao. Kaya ang hirap marinig ng tatay ko. Sana man lang medyo malakas ang speaker niya dito since ito daw ay isang smartwatch. So, medyo disappointed ako dito. Pero anong pinaka-disappointed sa akin dito sa Bip 5 ay yung Alexa integration. Unfortunately, hindi po siya available dito sa Pilipinas. Sa US, Canada, South America, European countries at sa Japan lang po siya available. At ang manghuli ay ang kanyang battery and charging. Ayon kay Amazfit, matagal po siya ng around 10 days pag casual use at 5 days naman pag heavy usage. Well, sa experience ko na 24 hours ang heart rate pero minsanan lang makakapag-connect sa phone. Hindi ko din ginagamit yung Bluetooth calling at GPS tracking. Umaabot ako ng 8 days on a single charge. Well, kung pagbabasehan natin ito sa aking Samsung Watch ngayon, ito ay napakagandang battery life kumpara sa 2 days lang dun sa Samsung. Yun nga lang, ang pinagkaiba noon ay yun po ay isang full-fledged smartwatch. Other than that, tulad ng built-in games sa watch, weather updates at camera shutter functionality ay decent din. Nothing groundbreaking kumbaga. So ngayon, ay naibagi ko na sa inyo mga experience ko sa Amazfit Bip 5. Ang tanong ko ngayon, sulit bang bilhin? At isa ba ito talagang smartwatch alternative? Pero bago kayo sagutin, alamin muna natin ang SRP nito. Currently, available ang Amazfit Bip 5 online tulad sa Lazada, Shopee, TikTok Shop, at sa iba pang offline stores for only 3,999 pesos. Well, sagutin muna natin yung pangalawang tanong. Yes, may iba siyang fitness app integration at may ibang apps na meron sa Zepp Store Plus. Meron din siyang dialer sa mismong watch. Pero in my honest opinion, isa siyang essential or bare bones type na smartwatch. It's a fitness tracker, not gonna lie. Pero kung titignan natin ang pressure niya sa mga extra features outside as being a fitness tracker, then pagbibigyan ko na siya. Sana lang ginandahan na nila yung execution sa speaker calling para maging home run na siya as an essential smartwatch. So doon naman tayo sa unang tanong. Kung ikaw yung tipo ng user na hindi mo naman masyadong kailangan ng mga top-of-the-line apps sa wrist mo or okay ka lang sa bare minimum, then it's a no-brainer pick. Pero kung gusto mo yung maka-reply ka sa smartwatch, maraming app integrations tulad sa WhatsApp, magandang speakerphone, naka-OLED ng screen, at maraming apps, then kailangan mong iakyat ang budget mo sa ibang devices tulad ng Samsung Galaxy Watch. At the end of the day, ang Amazfit Bip 5 ay napakagandang alternative sa mga alam nating mga smartwatches na hindi naman nabubutas ang bulsa natin. Magandang software nito, decent features, at maayos na health and fitness tracking device. No doubt na ito talaga ang top recommendation ng ilan. At kung gusto nyo mapanood ng iba kong mga reviews tulad ng ZTE F50 Pocket Wi-Fi, click na lang po yung nandito. At kung gusto nyo mapanood ng iba pang mga videos, click na lang po dito. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking dalawang channels. Again, my name is James at see you sa susunod na video.